Mas nasain natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa kaysa nasain natin po yung pag-ibig sa salapi po mga kapatid. Pag-ibig at kapayapaan po mga kapatid, salamat sa Diyos sa araw na to na makapag-share naman po tayo ng kanyang katwiran po mga kapatid. Ang natutunan ko po mga kapatid sa aming prayer meeting kagabi sa Mateo 31 hanggang 33, Unang Korinto 4:12, Gawa 20:33 hanggang 35, at saka Unang Timoteo 6:8, Hebreo 3:5 hanggang 10, at saka Unang Samuel 2:7 po mga kapatid. Napakagandang mga citas na ipinahayag kagabi ng Kuya Daniel po mga kapatid. Mga kapatid, sa Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, napakalinaw na sitas na pag inuna po natin po pala ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran po mga kapatid, ay pawang idaragdag sa atin yung pangailangan. Mga kapatid, hindi lang po pala mag-stick po tayo dun mga kapatid. Pag nahanap na po natin yung kanyang kaharian at sa kanyang katwiran po mga kapatid, ay magpapagal pa rin po tayo, maghahanap buhay tayo mga kapatid. Huwag tayong maging tamad po mga kapatid, para yung mga bagay na yung mga pawang idaragdag sa inyo ay ibibigay ng Diyos po mga kapatid. Huwag tayong maging tamad, magpagal pa rin po tayo mga kapatid. Uumpisahan ko mga kapatid sa Mateo 6:31. Kaya huwag kayong mga balisa na nangagsabi ano ang aming kakainin, o anong aming iinumin, o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yung mga hintil pala, mga reklamador po mga kapatid, nangangabalisa sila, naghahanap sila, nagrereklamo sila kung anong ang kanilang iinumin, anong kakainin, anong susuotin nila po mga kapatid. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Mateo 6:32. Pagdating sa 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Po mga kapatid, napakalinaw na sitas po mga kapatid, na hindi lang pala po tayo mag-stop agad dun pag nahanap na natin po yung kaharian at ang kanyang katwiran po mga kapatid, magpapagal at maghahanap buhay pa rin po tayo. Kasi bakit po? Pawang idaragdag ng Diyos yung mga pangangailangan mo araw-araw. Magtrabaho po tayo mga kapatid. Kasi si Pablo nga po mga kapatid, nagpapagal din po mga kapatid, nagtatrabaho din po siya mga kapatid. Unang Korinto 4:12. At kami ay nagpapagal at nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Po mga kapatid, si Pablo po yan mga kapatid, nagsabi, sulat niya po yan sa Unang Korinto 4:12. Sa Gawa 20:33 po mga kapatid, hindi ko inimbot ang pilak ni numan o ang ginto o ang pananamit. 34, nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay naglilingkod sa mga kinakailangan ko mga kapatid. Nagpapagal siya, naghahanap buhay siya mga kapatid, at sa aking mga kasamahan. Pagdating sa 35, nagbibigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Napakalinaw po mga kapatid ng mga sitas na binitawan sa sulat ni Pablo po mga kapatid, na mas mainam yung mapalad yung tao na nagbibigay kaysa tumatanggap po mga kapatid. Tandaan po yan natin mga kapatid. Huwag din pala po natin nasain ng pagyaman po mga kapatid. Nakasulat
Biblically din po yan mga kapatid. Pag ninasa natin yung pagyaman po mga kapatid, mas delikado po mga kapatid. Basahin natin ang unang Timoteo 6:8. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Sige po mga kapatid. Unang Timoteo 6:8. Hebreo 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anong paraan na hindi kita pakukulangin, sa anong paraan na hindi kita pababayaan. Kasi po mga kapatid, napakalinaw po mga kapatid, pag hindi tayo umiibig sa salapi po mga kapatid, naghahanap buhay tayo, kahit hanap buhay natin po mga kapatid ay delivery rider o nagwawalis sa mga ano, ay hindi po tayo pababayaan po mga kapatid. Kasi bakit? Katwiran po ng Diyos mga kapatid, hindi po tayo nagnanakaw, hindi tayo nagaano ng ibang tao para tayo'y kumita ng pira po mga kapatid, kundi nagtatrabaho tayo, nagkumakayod po tayo sa marangal po mga kapatid. Pagdating ng Hebreo 13:9, datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Si po mga kapatid, dahil sa nagsisipanasang yumaman po mga kapatid, diyan po yung kahinatnan po natin, kamatayan po mga kapatid. Sa 10 po mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na napagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanyang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kasi po mga kapatid, dahil sa mga pag-ibig natin sa salapi po mga kapatid, tigilan na po natin mga kapatid, mas nasain natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa kaysa nasain natin po yung pag-ibig sa salapi po mga kapatid. Unang Samuel 2:7. Ang Panginoon ay nagpapaduka at nagpapapayaman. Siyang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Napakalinaw sitas mo mga kapatid. Pag inuna po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at nagtatrabaho po tayo ng marangal, at sa katwiran ng Diyos ay nagtatrabaho tayo ng hindi tayo nang umaapak ng ibang tao na iba yung inaano po natin, ay ibig sabihin ay marangal yung pagkatrabaho natin, yung paghahanap buhay natin mga kapatid. Malay mo, itataas ka ng Panginoon. Huwag lang natin nasain yung pagyaman. Ang Diyos na po ang magpapayaman sa atin mga kapatid. Kung di man natin makamtan yan sa mundong ito, magpapasalamat pa rin tayo sa Diyos po mga kapatid. Kasi bakit? Ayan, napakalinaw ng mga sitas po mga kapatid na huwag ka umibig sa salapi. Yung nagsisinasang pagyaman ay kamatayan po yung daratnan nila po mga kapatid. Hayaan po natin yung Diyos yung magpapayaman sa atin mga kapatid. Basta yung gawin natin, focus po tayo kung anong ginagawa natin sa sarili, huwag natin nasain yung pagyaman. Yung nasain natin mga kapatid, yung kaluluwa po natin kung paano natin maligtas. Okay mga kapatid, salamat sa Diyos sa araw na to. Pag-ibig.